Alam niyo ba, sa bawat kagubatan na nasisira, milyon-milyong tao at hayop ang nawawala ng tirahan. No? Paano kaya kung sa loob ng isang dekada, ang mga kagubatan ng ating inaasahan para sa hangin at tirahan ng mga maraming hayop ay tuluyan ng mawala, no? Noong 90s, halos 70% ng Pilipinas ay nababalot ng kagubatan. Subalit ngayon, mahigit kalahati nito ang nawala. May natitirang kagubatan na lamang na 23.9% ng kabuuang lupain ng bansa. No? Araw-araw nawawalan tayo ng higit kumulang 128 hektarya ng kagubatan, katumbas ng 47,000 hektarya kada taon. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala mula 1934 hanggang 1988. Tinatayang 52% ng mga kagubatan ng Pilipinas ang nawala dahil sa illegal logging conversion ng lupa para sa agrikultura at urbanisasyon, at sa pagitan ng 2000 hanggang 2005, nawalan tayo ng 1.4 million hektarya ng kagubatan. Halos kasing laki ng buong rehiyon ng Central Luzon. Magandang umaga! Ako si Oliver Nino, no? At ngayon ay ating pag-uusapan ang patungkol sa usaping deforestation. Ito. Ang deforestation ay ang proseso ng pagkalbo o pagkasira ng mga kagubatan, kadalasan dahil sa mga aktibidad ng mga tao tulad ng pagtutroso, pagsasaka, pagmimina at urbanisasyon. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop, pagkasira ng biodiversity, at pagkakaroon ng mga negatibong epekto sa klima. Ito ay nararanasan ng iba't ibang lugar sa anumang lupalop ng bansa. Isa ang Montalban, Rodriguez Rizal na aking barangay na nakaranas ng deforestation dahil sa iba't ibang dahilan, no? Tulad ng illegal logging, pagkakwari, at paglawak ng mga komunidad at infrastruktura. Ang mga aktibidad na ito ay nagre-resulta ng pagkasira ng kagubatan, pagkawala ng natural na tirahan ng mga hayop at iba pang mga isyong pangkapaligiran tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa, no? Ang deforestation sa Montalban ay isang mahalagang issue na kailangan tugunan upang maprotektahan ang kalikasan at matiyak ang sustainable na pag-unlad sa rehiyon. No? Ang issue ng deforestation ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang na pwedeng gawin ng mga mamamayan at mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Montalban. Narito ang ilang posibleng tugon. No? Ito yung mga basic lang. Para sa mga mamamayan to, number 1, pagtanim ng puno. Maaaring sumali sa mga tree planting activities ang mga mamamayan ng Montalban upang makatulong sa reforestation efforts. Number 2, pagpapalaganap ng kamalayan. Maaari tayong magbahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng kagubatan at mga epekto ng deforestation sa komunidad. Number 3, pagsuporta sa sustainable practices. Ang mga mamamayang Montalbeño ay maaaring pumili ng mga produkto at serbisyo na eco-friendly at nagpo-promote ng sustainable na paggamit ng likas na yaman. Yun, number 4 na tayo, pakikilahok sa mga proyekto. Maaari tayong makilahok sa mga community-based project na naglalayong protektahan at pangalagaan ng kalikasan. Para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Montalban, no? Ito naman yung number 1 natin doon. Number 1, paghigpit ng batas. Maaaring ipatupad ang paghihigpit ng mga batas laban sa illegal logging at iba pang aktibidad na nakakaranas ng kagubatan. Number 2, pagsasagawa ng reforestation program. Maaaring maglunsad ng mga proyekto para sa pagtanim ng puno at rehabilitasyon ng mga nasirang kagubatan. Number 3, edukasyon sa kamalayan. Maglaan ng mga programa at kampanya upang edukahin ang mga residente tungkol sa kahalagahan ng kagubatan at mga epekto ng deforestation. Number 4, pagsubaybay at pangangalaga. Magkaroon ng regular na monitoring at assessment ng kalagayan ng kagubatan upang mabilis na matugunan ang anumang banta sa kalikasan. Number 5, makipagtulungan sa mga NGO, pribadong sektor at iba pang stakeholders para sa maka-epektibong pagtugon sa issue ng deforestation. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaring mabawasan ang deforestation at maprotektahan ang kalikasan sa Montalban. Huli,
Ang laban kontra deforestation ay isang laban na hindi lamang para sa ating kapaligiran, kundi para rin sa ating kinabukasan. No? Sa ating munting mga hakbang, maaari tayong magdulot ng malaking pagbabago. Isang paalala, huwag nating hayaan na mawala ang ating kagubatan na nagbibigay sa atin ng hangin, tirahan ng mga hayop at nagpoprotekta sa atin mula sa mga sakuna. No? Ang bawat punong itatanim natin, bawat batas na sinusunod natin at ang bawat aksyon na ginagawa natin para sa kalikasan ay patungo sa mas maayos na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Tayo ang tagapag-alaga ng ating kalikasan, ang kinabukasan ng ating mundo ay nakasalalay sa ating mga pambayabay. David Orr. No? Muli, ako si Nino Oliver mula sa Section LFSU 133 MC Mission 4 at ito ang aking presentasyon para sa gawain ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yun lamang.